naisip ko na narrative yung gamitin kasi kwento to ng isang babae na nawala ng anak. So, actually yung naging inspiration ko for this, nagsimula siya nung bata pa ako. May narinig ako na kwento mula dun sa planchadora namin tungkol sa sindikato daw na nagkikidnap ng mga bata sa area nila. Tapos naisip ko, bata pa ako noon, naisip ko talagang natatak siya sa utak ko eh. Dinala ko hanggang college. Tapos nung gumagawa na kami ng thesis proposal, naalala ko yung kwento na yun. So, ang ginamit kong theory actually para dun sa thesis ko ay genre theory, specifically yung neorealist theory. So, gusto kong mapakita na may yung realidad nung karakter na napili ko. So, actually, yung mga yung maliban kay Miss Tess Aquino tsaka kay Bembol Rocco, yung mga cast na kinuha ko, talagang taga doon sa area na yon sa Cavite. Tapos yung mismong location ko, ang pangalan ng lugar, Paliparan. Paliparan meaning doon pinapalipad yung mga bangkay, yung mga sinasalvage nung time na yun. So, doon ako nag-shoot. So, sinubukan ko talagang maging realistic yung casting ko, yung location ko, yung direction ko, kumbaga yung napili ko, realistic. Tapos, yung isa pang teorya na ginamit ko, yung allusion to folklore. Kung makikita nyo sa second half ng pelikula ko, na-inspire ako nung tatlong oral epic na Filipino oral epics mula sa Kalinga, sa Zamboanga, tsaka sa Bukidnon. Yung tatlong oral epic na yun, may common theme. Lahat sila may karakter na babae, na matapang, na lumalaban. So, nung nabasa ko yung portion na yun sa research ko, talagang naisip ko, wow, ang galing. Even nung time na yun, bago pa magkaroon ng mga Kastila dito sa Pinas, may ganun tayong konsepto ng heroine. Kumbaga yung mga babaeng lumalaban talaga, hindi lang sa normal na naisip natin, pero talagang mahiwaga, may powers sila, may life, hindi lang sila life giver, life taker din sila. So yun yung sinubukan ko talagang mapakita dun sa latter half ng pelikula ko. So in terms of the process naman nung paggawa ng pelikula, I think lahat yung paggalaw ng actor, yung cinematography, yung script writing, tsaka yung production design, lahat yun importante, sound design, lahat yun importante. Pero siguro para sa akin, mawala ng lahat, sana hindi ma-insulto yung mga cinematographer ko, mga production designer, mga sound designer, pero mawala ng lahat. Pero wag lang yung storya mo, wag mo lang ma-compromise yung storya mo. Kailangan maihatid mo pa rin yun. Kasi at the end of the day, kung makuha mo nga man lahat ng mga magandang cinematography, magaling na actors, pero kung yung kabuuhan niya, yung entirety niya, hindi mo maitawid, sayang lang rin. Naku, napakaraming challenges nung ginagawa ng pelikula. I think every director can relate that making a film is like giving birth to a child. It's a long process from pre-production to the shoot itself, to the post-production. So many things can go wrong. So, nung time na yun, casting yung talagang naging problema ko dun sa main character. Gusto ko talaga si Mylene Dizon. Gusto ko talaga, yun yung naisip ko from the start. Pero, sakto, na-meet ko si Miss Tess Aquino. Ka-birthday pa nga niya yung nanay ko eh. Actually, yun isa sa mga natuwa ko kasi yung mismong character nung nanay dun sa pelikula, inspired yun ng nanay ko kasi single mom yung nanay ko, tapos si Tess Aquino, ka-birthday niya. So, okay yung naging exchange namin. So, once I got the casting done, Bembol Rocco came in, locations, parang lahat nag-flow na ng mabuti. Tapos,
Siguro during the shoot itself, yung naging during the shoot itself, yung naging problema ko siguro, pinaka-challenge was, yung iba kong crew, siguro kalahati ng crew ko, galing ng ibang shoot the previous night. So pagkarating nila sa first location namin, parang lahat puyat. So that was a very challenging first scene to shoot outside, dun sa highway. May police kaming hinire. Actually, pati yung mga police na nasa pelikula, yun yung police talaga ng Cavite. So, yun, at the end of the day, filmmaking is not for everyone, but it's definitely rewarding because once you see it out in the screen and you see the work that you've done, then it's all worth it. All the sacrifice, all the hardships that come along the way. Oh, Ming. Saan ka na naman ang galing? Kaya pa kita hinihintay. Kumain ka na. Nauna na si nanay kumain. Naalis tayo ngayon. Kain na. Kain na. Kain na. Alis si nanay ngayon, ha? Ano na naman yung nilaro-laro mo? Bakit ang dugyot-dugyot mo, ha? Sus. Kakabihis ko lang sa'yo kanina, eh. Halika dito. Taas. Okay. Okay. Taas mo lang. Libag. Sino mga kalaro mo? Nak. Sa susunod, magpapaalam ka, ha? Para alam ko kung nasan ka. Kaalala si nanay, eh. Sige na. Kain na. Bilisan mo, ha? Malilig si nanay. May pupuntahan na. Iiwanan muna kita kay Lolo Toti mo, ha? Kasi nga pupunta si nanay sa bayan, pero huwag kang mag-alala. Babalik din ako agad, ha? Pagkatapos ko, babalikan kita agad. Papakabait ka kay Lolo Toti mo, ha? Promise, ha? Sige, kain na. Ayaw mo ng ulam? O gusto mo dun na kumain kay na Lolo Toti? Doon na lang, ha? Kasi maliliit na si nanay, eh. Ha? Sige, tara na. Sige na, nak. Pasensya na, ha? Sige na. Mag-iiwan na lang ako ng pera kay Lolo.
Tay? Tay? Stella. Ito na ba yung burrito ko nga po? Tay, bakit amoy alak ka? Ano naman? Kasayahan lang kagabi. Tay naman, alam mo naman ngayon yung audition ko sa bayan, di ba? Oo nga. Kaya nga ito, gising na nga ako. Kanina ko pa nga kayo iniintay eh. Sige na nga. O, ito tay. Ang mga gagastusin mo ngayon, ha? Dito kumain ng almusal, ha? O, ako nang bahala. Tay, bahala ka na. Oo, kaya ko na to. Aning, bita. Ay, si nanay, ha? Babalitin ako agad, ha? Halika na. Tay, ha? Ako nang bahala, sabi. Sige na. Ning! Hoy, Kiko! Anong ginagawa mo dyan? Halika na, may pupuntahan pa tayo. Sige, magkita tayo mamaya. Okay. Halika na. Boss, laro lang tsaka internet ha. Okay, sige po. Sige, laro ka lang muna dyan. Magtitingnan lang ako doon ha. Ano yan? Rosa. Nakalaro sa tayo? Tara na. Ah.
Ayoko na. Anong ayaw mo na? Sawan-sawa na ako. Wala akong mapapala sa'yo. Eh, saan ka pupunta? Hoy! Ulol! Makakakuha din ako ng pera! At babalik ka rin! Gaga! Ito, liga. Bili mo nga akong sigarilyo. Ha? Oh, sindikato rin daw. Sa Rizal, puro bata ang kinukuha. Oo nga, sinasakay daw sa van. Pati daw sa Pampanga, meron din daw. Ganun daw. Ano ba yun? Tay? Tay? Kiko? Kaya sa si Kiko? Ah? Wala pa ba? Eh, ayun ako pa siya inutusan bumili ng sigarilyo ah. Tay naman. Hindi pa bumabalik. Tay, gabi na inutusan yung pang palabasin? Tatay naman, Diyos ko, hindi niyo ba narinig yung nangyari doon sa anak ni Aling Rosa? Eh, teka. Samahan na kita at baka nakatenga lang sa tindahan. Kiko! Nakita ba niyo si Kiko, yung bata? Hindi po eh. Ah, salamat ah. Misis, tama na! Sandali, pupunin muna natin. Misis, sandali lang. Kabila. Misis, maupo muna kayo, Misis. Anong pangalan mo? Sir, may hinahanap po kami. Totoo ba yung sinasabi nito? Sir, may hinahanap Misis, po sandali kami. lang ho, may inaayos lang ho ako. Totoo ba ang sinasabi nito? Hindi ho, pinagbibintangan niya lang ako. Hindi naman ako magnanakaw eh. Tinago mo sa bahay mo. Sige Misis, ganito na lang. Iwanan nyo na sa amin, kami nang bahala sa kanya. Pwede na ako umuwi. Sir, yung anak ko nawawala. Inutusan lang ho ng tatay kong bumili ng sigarilyo sa Misis. tindahan eh. Wala pa akong nai-report sa amin dito may nawawalang bata. Bakit hindi nyo muna subukan umuwi sa bahay nyo? Baka nandoon lang yun, naglalaro. Sir, wala ho kare-report lang. Wala ko talaga, Misis. Hayaan nyo, pag may balita na... Mabuti pa siguro umuwi ka na lang muna. Pupunta na Hahanapin lang. ko rin siya sa bahay ko. Baka nandun lang yun. Pupuntahan na lang namin kay Misis pagka meron akong nag-report dito may nawawala. Sige na po. Kulong na to. Kaya. Nanakaw ka ah. Hindi, ba't yung ikukulong? Pinagbintang na ako. Mrs. Magandang umaga po. Mrs. Sumama kayo sa akin. Tungkol doon sa batang nawawala. Dito po tayo. Sandali lang.
Mrs. Anak niyo po ba yon? Di po. Di po. Anak, hindi ko rin gusto ang nangyari. Ano sinasabi mo, Tay? Wala sa usapan yun eh. Ano usapan? Si Kiko... Kiko? Bakit? Hindi ko... Bakit? Anong ginawa mo kay Kiko? Hindi, wala sa usapan yun. Hindi ko talaga gusto ang nangyari. Ina naman, Tay. Anak, Asan si Kiko? maniwala ka sa akin. Bakit anong ginawa mo kay Kiko? Wala nga. Wala ko. Hindi ko gusto yung nangyari. Hindi ko na gusto ang nangyari. Ano nangyari? Wala. Wala sa usapan yung maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Ay naman eh! Anak. Ano to? Ay, gumagamit ka pa nito! Sabi mo, hindi ka na bumalik dito! Anak, maniwala ka sa akin. Tay! Hindi ko gusto ang nangyari. Hindi sinasadya. Hindi sinasadya, hindi sinasadya. Ang ginawa mo na apo mo! Anong ginawa mo kay Kiko? Ha? Anong ginawa mo? Putang ina! Sinasadya. Putang ina! Ito pera. Magsimula ka na lang ulit. Putang ina, tatay! Hindi ko kailangan ng pera mo! Hindi ko gusto ang nangyari, anak. Maniwala ka sa akin. Ibalik mo sa akin si Kiko! Hindi ko gusto ang nangyari. Ayok ko! Ayok ko! Ayok ko! Matanda ka! Ano ginawa ka na anak ko? Putang ina, tay! Putang ina! Wala. Hindi ko gusto ang nangyari, anak. Putang ina! Bhavanam kevalam, Bhavanam kevalam, Bhavanam kevalam, Bhavanam kevalam, Bhavanam kevalam, Bhavanam kevalam,
Bhavanam Kevalam 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 Bhavanam Kevalam